Good morning natin today, today is the day. Dumating na yung parcel and i-schedule ko na si sabi niya hapon daw siya pwede pero tignan natin kung siya. Tawag nito. Tingnan, parang bukas pa. Tignan natin yung kung kumakalog lang talaga. Kumakalog lang talaga kung kung malubak. Schedule ngayon si Paul. Tignan natin kung kasi ang sundo ko kay teacher 4 p.m. Meron siyang lakad sa City Hall. Tingnan natin kung kaya ni Paul ng mga 1 p.m. Kasi kung 4 p.m. sundo ko kay teacher, tapos baka sa City Hall pa, so dapat mga 2:30 nasa bahay na ako. 2:30 tapos na, o at least 3 o'clock. Layo-layo din City Hall Yan. So dumating na yung signal light flasher, magkaka-signal light na. Ano pa? Yung fuse na ilang watts yun? 250 amperes. Ano pa? Cute ng dugo. Ano pa ba yan? Yung fuse, yung Anderson plug, yun. 4 yun basta 4 na parts. Diyan na lahat. Kompleto na. So tingnan natin mamaya, may kakabit. Anderson plug. Ano yan? Tapos yung mga wire na nakakalat sa loob ng U-box na ilabas na. Yung U-box i-repair ko na lang yan. Dala naman i-repair yan. 1.8 para palitan. Aray. Tsaka iaano ko rin pala yon, tatagpasin ko rin yan kasi mag-aano ako mag-extrang battery ako Sandali, kung mag-extrang battery ako, kakasya ba yun sa U-box? Ang tanong. Ang tsaka maganda, kung nasa U-box, maganda yung detachable. Syempre detachable yun. Tsaka kukunin ko yung yung tawag nito, yung 120 AH. Yan. For 35 kyaw. Wow, yaman. 35 kyaw. Battery pa lang yon, wala pang BMS. BMS mga 10 mil siguro, 8 mil. Kano na. Gagastos pa naman mga 50. Bayaran ko muna yung battery ko. Hindi pa ako bayad. 3 years to pay. Yung battery na nakakabit sa keso, 3 years to pay yon. Home credit. Pakalaki ng interest. Yung 60k naging 116,000. So almost times 2. Yan, ganyan lang ang busina. Pip.
Ganun lang. Three years to pay. Nakailang years na ba ako? This February, 1 year. Next year. Ang layo pa. Ang buwan pa. December, January, February. Naka 9 months pa lang ako. OMG. Naka 9. Ibig sabihin, binabayaran ko siya buwan-buwan na nakatenga. So 3 buwan ko siyang binabayaran na nakatenga yung ano, yung keso. Kaya hindi talaga pwedeng ano. Akala ng pamangking ko, ano siya, abandoned ship na kasi nga nandoon sa garahe, nalikabukan, hiwa-hiwalay. Nung sinabi ko sa kanya na parating na yung battery, sabi, ha? Oo, binubuko ko yan. Ano, inano ko lang, ni-regular, matagal lang talaga dumating, ni-regular shipping ko lang siya, meaning barko. Kaya tumagal. Matagal na dumating yung barko, matagal pa nagawa ni Greg, matagal pang pumunta si lahat. Lahat matagal. Oo. Kaya sabi niya, bubuin mo pa pala, sabi. Aba, syempre, that's my ano, pet project. Hindi lang pet project, that's akin talaga yan lahat. Ito kay teacher to eh. Tsaka kagandahan sa Quezon, ang sarap niyang upgradean. Tsaka yung upgrade ko, yung mga obligado. Paras kami ugali ni Paul eh. Si Paul, kapag nasiraan, imbes na magpalit ng ganun din, ina-upgrade niya na chance to upgrade na yan. Ganun. Yung original hub ko pala, hindi ko pa nabebenta. Nagawa na yun ni JP. Hindi ko pa nabebenta. Original hub ng keso. O kami, o kachu. Orera masta. Sta. Kailangan ba sa Marikina? Sarap na merong wind visor. Sa Quezon yung ganito, yung dibdib mo talaga, binabayo na ng hangin. Ito may bawas, mga 60%, 70%. O kami, o ketchup. Nailog ba dyan? Oo nga naman, kaya nga may tulay eh. Nailog ba dyan? Okay, chu. Kailangan ko nang maikabit yung shades dito, yung additional shades na monochromatic. Oh, kita mo yung araw, di kaya. Hindi na kayang araw pag ganitong sapul eh. Pag tirik pwede pa, pero pag ganito sapul, di kaya. Pwede na pala mag straight body. Sa keso pag ganito kailangan yukog ka. Tapos ako pala pag yumuyukog ako, si teacher naka straight body lang, sabi ko yuyukog ka rin para aerodynamic. Takbong pogi. Yung nagre-research ako, ang gusto ko talaga yung Pecon. Tagal kong pinag-isipan yan. Gusto ko Pecon kasi 180, malakas daw ang torque, etc. Pecon. Pero isa lang nakapag-desisyon sa akin na wag yon. Yung vlogger na napakaganda ng Pecon niya, wala siyang tinanggihan na upgrade.
Lahat ng pampapogi, pampa-upgrade, ginawa niya dun sa pekon niya. Sabay nabasagan siya ng bearing sa manibela. Napakasimpleng parts. Baka nga pag tsinaga niya yan, kinalas niya, siya nagkalas. At naglako siya dyan sa mga auto shop, mga motor shop. Baka makachamba siya eh. Pero yun lang, sabi mag-aantay daw ng 3 months order from China. Hopefully by 3 months. Woohoo! Hopefully magagamit niya na ulit ang motor niya. Hopefully pumila pa siya ng 1 buwan para lang sabihan, kasi hindi ka basta-basta mag-walk-in daw doon sa sa kasa ng Pecon. So pumila siya, nagpa-schedule siya, ganun. Yun na nga, nung siya na, sinabihan siya, sir, ang problema mo yung bearing sa sa T-post. Order tayo mga 3 months, wala kaming stock. Woohoo! Yung frustration niya, ramdam na ramdam ko eh. Pag alis niya ng kasa, parang gusto niya ng basta frustration niya, ramdam na ramdam. Ganda ng niya, ng setup niya. Talagang lahat ng mapag-isipan mo na paganda sa motor, ginawa niya. Ang ganda, poging-pogi, pang binata. Tapos T-post lang, wala. Wow, T-post bearing, knuckle bearing. Wow, pinakasimpleng parts kaya yon. Tapos ang bago-bago ng motor niya. So, bagong-bago lang. Parang wala pang plate number o RCR sa bago. Basta bagong-bago motor niya. Woo! Never mind the 180. Never mind all the other features. Parts pa lang, dismayado ka na. Alam ko yan kasi yung inabandon ako ng motor, nalipan sa bahay. Yun ang ko eh. Yun ang nabitawan ko eh sa ere. Nabitawan ko yun eh kasi sinatsaga ko yun. Sipin mo lipan na Easy Rider na mukhang big bike na 150. Kada sira nun, dadaling ko sa mekaniko. Okay? Yung mekaniko na pagdadalhan ko, tingnan nyo kung gaano ko siya tsinaga Yung mekaniko na pinagdadalang ko, specialized yun. Bakit? Kasi siya lang yung mekaniko sa lahat ng mga mekanikong pinuntahan ko na may dating lipan. Okay? Dahil bago ako siya nahanap, bago ako nakarating sa kanya, pakaraming mekaniko ng pinagdaanan yan. Papabili ng parts, lalagay yung parts. Pag uwi ko, tagas ulit. Napakalapit lang ng bahay ko dun sa mekaniko. Tapos sasabihin lang niya, ay bla 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 bla. Bibili ulit ng parts, ikakabit niya. Pag uwi ko, paulit-ulit lang, para ako kumuha ng bato, paulit-ulit ko pinupukpok sa ulo ko. So lumipat-lipat ako ng mekaniko hanggang siya yung natagpuan ko. Nung natagpuan ko siya, pinaliwanag niya kung bakit laging nasisira ulit yung yung oil seal kasi sakit noon. Sabi niya kasi unang-una sakit talaga ng lipan niya, sakit ng lipan ko dati. Pangalawa, yung pagkakakabit, kailangan niyan pagpukpok mo sabay-sabay, hindi pa isa-isa sa paligid, sabay-sabay. Ginagamitan ko yan ng step nut ng bisikleta. Sabi niya, ito step nut ng bisikleta, shoot na shoot sa kanya, dito mo pupukpukin. Sabi ganoon. Okay na. Pangatlo, so nakakabit niya na, nagagawa niya na. Yung parts mahinang klase, ang dali din bumigay. Bihira talaga. Okay, madaling bumigay. So magi-stack ka na lang. May stack ako noon eh. Stack na lang ako para kada sira, ganyan. As in, 1 linggo pa lang, sira ulit. Sipin mo yon, 1 linggo pa lang, sira ulit, tagas ulit. Napaka nun, yung procedure nun. Napakagastos yung procedure nun. So, ano nga ba yon? Kapag bumigay kasi yung oil seal nun, maghahalo yung langis sa tubig. Langis ng makina at tubig sa radiator. Yun ang problema noon.
So pag naghalo yon, mag-overheat. Pag nag-overheat yon, titirikan ka sa gitna ng highway, ganito yung ano ko. Sa kalagitnaan, pamangking ko pa na babae na karga ko, sabi ko nak, pakitulak. Kasi hindi ko siya pwede itulak ng nakababa ako, kailangan nakasakay ako. Tapos palalamigin mo yon, biro mo nasa nandito kami sa pinakagilid sa kaliwa. Pinapalamig namin, ang delikado diyan no, sa gilid oh. Wala pang niyan eh, yung Bay Area, ngayon meron no. Pakadelikado. So yung ginawa ko, nag-i-stock ako sa bahay ng parts, ganyan, okay na. Nag-pandemic. Siyempre, wala nang kabuhayan. Na-stock siya sa bahay. Nung na-stock siya, nag-stock yung gasolina. Full tank yun ang inuwi ko. Lagi akong full tank. Laki-laki pa naman ng tanke nun. Big bike style eh. Na Easy Rider. So, na-stock yung gasolina. Napanis. Nung dinrain ko, buo-buo na. Sabi ko, patay. Tapos mismong tangke ka lang. Naku, laki ang problema. So yung in-start ko, nalobat. Yung battery ko, Motolite na brand new, nalobat. Patong-patong na problema. Tapos, dahil nga yung gasolina niya, panis na, yung karburador, barado. Tapos, yung makina niya katok na dahil yung langis wala na. Tagal ba naman na stock eh. Dapat pala hindi ko sinubukang i-start yun. Katok na yung makina. Malaki-laki gagastusin nito. Katok makina, palit tangke. Yung sabi nga ng mekaniko nagpunta, palit karburador. Wala bang hindi pa palitan dito? Hindi akin yun, sa kuya ko yun. So nakakahiya naman isoli ng ganun. Pero sabi niya, sige kunin ko na lang dyan, sakay natin sa truck sa Elf. Okay, kinuha nila, sabi pandi-display ko na lang sa doon sa niya, meron siyang yan tawag nun, yung food park, para pwede mag-selfie yung tao. Kasi maganda yung painting nun, painting ng tangke, drawing ng jowa niya, mukha ng jowa niya, tsaka Captain America, American Eagle, ganyan. Anyways, kaya yun doon nung eto pa yung parts na yon, oil seal, kung ano mga kailangan sa kanya. Pag bibilhin ko yon sa yon, specialty shop ng ng Kimco, hindi Kimco eh, Sim something. Kasi yun lang daw ang may kaparehas na parts. Okay. Yung specialty shop na yon sa E. Rodriguez yon. Yung E. Rodriguez na yon, tawag na ito, E. Rodriguez na yan. Para magpunta mula rito, mamasinag ako jeep, LRT ako, bababa ako ng Cubao, magji-jeep ulit. So ganun ginagawa, pabalik ganun ulit. Yung jeep na yan, traffic. So aalis ako dito ng alas 9, darating ako dito mga alas 3, pasado na, mag-aalas 4 na. Biro mo, gugugulin mo halos isang buong araw para bumili, kada bili. Nakailang balik na, naka-6 na balik. Minsan nga nagbinisikleta ko na lang eh, sobrang banas ko sa traffic eh. Nakabike na lang ako para bumili. Dahil malayo. So ganun din, Google ka rin ng oras, pagod, balik-balik ka dun sa tindahan. Simco, ang pangalan ng shop, Simco nga ba? Basta something. Siya lang yung merong copy or replacement ng ng parts na oil seal ng panglipan. China kasi yung lipan eh. Whew! Oh, di ba? Yun ang problema pag yung parts na yung sasakyan na binili mo is ito pa. Kuya ko, meron siya Japanese small car. Chinese small car. Kalimutan ko ang pangalan nun. Basta small car siya na ang tawag nga ng mekaniko doon, disposable.
Merong sira sa kanya eh. Basta something, siyempre tumirik yan, hindi na umaandar. So so natenga doon nasa talyer. Ngayon, siyempre sa talyer, kung ano man ang problema nakita, sinabi sa kuya ko yung may-ari. Sabi niya, ganitong parts kailangan. Pyesa. So, walang nabibilan nito dito sa Pilipinas, i-order to. So, i-order. Siguro, padala ng pera kung ano man. Ilawa ng Diyos. Nabulok na halos dun sa talyer, hindi pa dumating yung pyesa. Ano siya, yung ang pangalan niya yung Cherry, yon Cherry. Gumagawa na pala ng sasakyan ng Cherry. O kapangalan lang. Basta Cherry yung pangalan ng kotse. Maliit na kotse. Nabulok na lang doon. Sabi nga ng isa, mahirap ang pyesa niyan. Yung handlebar, yung doorknob niyan, nabukasan, napakalambot. Pag yan nabali mo, wala na, goodbye na. Scotch tape mo na lang. Yung problema pag kapag yung parts mo ay pag yung sasakyan na binili mo walang after sales, after market, kasi lumalabas disposable. Isipin mo, bali mo lang doorknob mo, manggigigil ka, gusto mo itapon. Yan yung mga sa pelikula, di ba, na pag yung tumirik sa daan sa Amerika, sisipain lang tapos iiwanan na, mag-hitchhike na. Yung mga masarap ganun eh. Kano ba yung ganun? Kahit anong ingat mo, may masisira at masisira dyan eh. Paano yung kapalit? Kaya nung si teacher na nagsasabi na bili na nga lang tayo motor, gumagano'n siya lagi. Nangungulit yan. Kasi nahihirapan niya sa biyahe. Pagpasok, pag uwi, maraming bitbit, alam niyo ng teacher. Siksikan. Meron pa yung mga paninda. Kasi yung kantin nila nagsara, Ito yung canteen teacher, pinagturo na. So wala nang canteen teacher, wala nang nagluluto lahat. Nagdadala yan ng paninda dahil na gugutom yung mga estudyante niya, walang baon, pera lang baon. Ang bigat nun, mga juice, mga anak ko ka. Tutulungan ko nga lang yan ng nakamotor eh. Bibit-bitin ko mula ang motor packet eh. Ramdam ko yung bigat sa tali ng straw ng bag eh. Siya pa kaya mag-jeep, ilang lipat yan, jeep, Ligaya. Minsan masinag, ilang lipat yan, 3, 4, ngayong sira pa yun. Ang hirap, so nangungulit siya. Bilhin tayong motor. Tapos panayang send niya sa akin ng mga nagbebenta ng motor. Ito binebenta. Sabi ko, wag ka basta bili ng bili. Magdesisyon ng second hand. Hindi mo alam kung anong naging problema niyan. Matsambahan ka, hindi tenga rin yan. Kaya ako nag-research kung anong klaseng motor, anong brand ng motor, etc. Pakatagal-tagal. Kasi 1 buwan pa lang lumilipas, nasira yung keso. Nagmamadali na siyang bumili ng motor. Magmotor na lang kasi tayo, maganon siya. Sabi ko, mahal ang gas. Sabi ko, magkano ba gas? Bla 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 bla. Ito, may binebenta. Ganto lang. Kaya pag-isipan natin yan, wag kang pabigla-bigla. Kung ano yung mga pinagtuturo niyang bibili na second hand na Sabi ko, man ang mamadali. Kita mo nangyari sa Quezon natin, So, sa kaduluduluhan ng pagre-research ko, dito kami napunta talaga sa Honda. Sabi ko, aanihin ba natin? Sabi ko, para hatid sundo, para pag weekend pwede tayo magpunta ng Hulu, ng Sulu, ng Mindanao, sabi ko, pakalayo naman ang balak mong puntahan. Sabi ko,
Magkano ba, magkano budget na ito? Tinatansya ko eh. Natural, hindi pwede big bike. Hindi pwede yung mga small motorcycle dahil malayuan. Small motorcycle pang city lang yun eh. Kung gusto niya dalhin ng Mindanao, ng Zamboanga, kung saan pa, kailangan dito yung pang tour, pang ano, tsaka rough road. Kailangan dito yung adventure. O kaya ako napunta sa ADB, mga ADB aneng. At ang mga brand na pinagpipilian namin, eto nga yung eto, kung ano-ano pa. Yung anak ko, si call center agent, nag-comment, sabi niya kasi nung sa mga piniplay ko, meron doon nakaano na nakasalang na sa YouTube, sa TV. May nakasalang na ADB na Honda. Sabi niya, ba't kayo nanonood ng mga ganyan? Kasi na mga review pinapanood namin. Bibili ba kayo? Sabi niya. Tumitingin lang, nangangarap lang, sabi ko. Tapos sabi niya, ayan yan, nakasakay na ako sa angkas yan, ang ganda. Gumanon siya. Maganda yung shocks, sabi niya ganon. O kaya ni-research ko to ng gusto. Tapos nag-inquire ako sa mga Honda. Pakahirap pala nitong bilhin. Lalo na pag cash. Talagang ini-encourage nila na na-encourage nila na bayar na hulugan. Ganon. Gusto ni Teacher Cash kasi nanghihinayang siya sa patong kapag hulugan. Nung napanood ko yung kay Kirby, doon ako nag-focus. Sabi ko kay Kirby tayo. Mukhang goods yung mga niya, mga client niya, maganda feedback. So hindi pala siya Honda store, talagang motorcycle store lang siya. Yan, ganda ng servisyo ni Kirby. Hanggang after sales, hanggang plate number, asikaso. Yan. Okay. Yan na, pakita ko sa inyo si Keso So ito na si Keso. Ito na yung mga parts. Buo na yan diba? Ito na yung buo na siya. Yan na yung mga parts sa Shopee. So nag-on na yan. On natin. Sorry. Natin.